request basically. Una-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat, katalisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. So, at ayun nga pala, by the way, huwag niyong kalimutan i-like itong video na to at paki-share na rin po ito sa inyo po mga social media accounts. Lalo na po sa mga kaibigan yung DDS. Oo. Alam niyo naman ako, mahal na mahal ko ang mga DDS, guys. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanila, gusto ko mapaayos ang kanilang buhay. Oo. At wag nang maging supporter ni Rodrigo Duterte. Dahil sabi nga mga kababayan, sabi mismo ng kanilang poon, kapag ikaw ay naging DDS, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ayan, masisira ang buhay mo, guys. Kaya wag po tayo magpaka-DDS dahil nakakasira po yan ang buhay. Oo. Okay, mga kababayan. Balikan nun natin yung kwento ni Eden Santos. Oo. At mga kababayan kasi, marami yung umiikot na balita at marami din yung nagpapadala sa akin ng mga komento tungkol sa request ng PCO or Presidential Communications Office na palitan si Eden Santos. So, at mukhang marami hong nakaka-misinterpret itong nangyari na ito. At marami din hong gaslighting na ginagawa ang media na naging masyadong entitled sa kanilang pinaggagawa dyan sa Malacanang press corps. Medyo entitled lang kayo ng bahagya. Kasi mga babayan tulad doon ito, unahin mo muna sa media. Kasi meron pa tayong tutugunan din ng komento ng dalawang individual pa. Si Tunying at saka si Marco Beta. Si Marco Beta. Marcoleta pala. Oo. Ayan. So, papakinggan din natin yung kanilang mga sinabi. Pero unahin natin itong ditong sa mga nagkomento na tungkol dito sa request na palitan etong si Eden Santos sa Malacanang press corps. Ito ay galing sa press. Unahin natin yung sa press. Okay? Unahin natin yung sa press. Ito mga kababayan, yung sa balita kahapon. Ang sabi Palace reporters up in arms. Uy, galit na galit daw ang mga press ng palasyo dahil dito sa ginawa daw ng PCO. Ito raw ay isang pagsupil ng kalayaan ng media. Wow. Paka-entitled nyo naman. Oo. Hindi naman pinasaraan net 25. Hindi naman binuwag ang Malacanang press corps. Nakaka-arte itong mga media na ito. Oo, napaka-arte nyo. Anyway, ito kasi, ang sabi ng Malacanang press corps, ito ang sabi nila. In a statement, the Malacanang press corps through its officers expressed its grave concern over a recent letter penned by PCO ASEC Erelson Kabatbat that sought the removal of MPC member and Net25 reporter Eden Santos from the Malacanang beat. The letter, which was addressed to Santos' immediate supervisor, cited her supposed breach of protocol during the destruction of seized illegal drugs. Alam na natin lahat yan. Putputan lang natin ang sinabi nila. In a letter dated June 27, okay. Ito sabi ng Malacanang press corps. The request was a clear overreach. Wala raw ito sa kapangyarihan ng Presidential Communications Office. While the officers recognize the need to ensure the President's safety and well-being, it should never be at the expense of freedom of the press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearsed sound bites. Alam nyo mga kababayan, unang-una, paano nyo masasabi na ito po ay pagsupil sa karapatan ng press? Kung ang hiniling ng PCO ng Presidential Communications Office ay palitan lamang ang kanilang representante sa Malacanang press corps. Ulitin ko paano nyo masasabi na ito ay pagsupil sa karapatan o sa kalayaan ng press at media sa Pilipinas kung ang hinihiling ng Presidential Communications Office ay ang pagpapalit lamang ng inyong reporter dahil ang reporter nyo ay pasaway,
Think of it this way, mga kababayan. Think of it this way. Kung ang plano ay tanggalin ang Net 25 mismo sa Malacanang press corps, ayun, doon mag-iingay kayo. Mag-iingay kayo. Kung ang hinihiling ay ang katulad ng ginawa ni Rodrigo Duterte sa Krappler ha? I don't even respect Krappler. Pero kung ang ginagawa, kung ang hiniling ng PCO ay ang pagbasura sa Krappler, pagbaban sa Krappler, o pagbabawal at pagbaban sa Net 25, doon kayo mag-inakte. Baka may basihan yung sinasabi nyo. Oo. Doon kayo magreklamo. Baka may basihan yung sinasabi nyo na pag-curtail ng freedom of the press. Pero ano ba ang hiniling ng PCO? Palitan nyo yung reporter nyo. Bakit? Dahil siya ay nag-violate ng polisiya, ng rules ng Malacanang. May napaintindihin yun? Ganun ba yun? Kapag ikaw ay nag-jaywalking sa isang kalsada na may no jaywalking at nahuli ka ng enforcer, ano gagawin sa'yo? Titikitan ka. Nung bata-bata pa ako, kinukulong pa yan, may bagaan sa'yo. Until tinanggal kasi it's cruel. It's cruel punishment para sa jaywalking. Penalty na lang. 5 piso. Nung bata ako yun. High school pa ako nun. Pag ikaw ay nahuli, may ginawa kang kabalbalan, dapat kang disiplinahin. Ganun o yun. Oo. Buti sana kung ang ginawa ng PCO ay tanggalin si Net 25. Hindi. Ang sinabi ng PCO ay palitan lamang ang kanilang representante. Palitan lamang yung kanilang reporter. Oo. Yun. Kaya hindi ko makita ang pinag-iiyak ng butsi nitong mga reporter na to sa Malacanang press corps. Anong pinag-iiyak nyo? Ito pa isa, NUJP. Ayan o. Oh. Anong pinag-iiyak nyo? Hindi naman pinagbawal ang ambush interview. And ito pa mga kababayan. Natawa ko dito sa statement ng NUJP. Kasama dito si Ed Langaw, si Ed Lingaw. Sabi, this incident is an opportunity for the palace to look into why reporters would have to resort to ambush interviews in the first place. It may be that they need more information than is being given at briefings or in advisories, or that access to the president is often limited to manage press events and sit-down interviews with select journalists. In any case, it would be more productive for the PCO to arrange regular press briefings or conversations with the president instead of trying to replace reporters whose questions and actions it may disagree with. Uy! Dinala nyo sa ibang kwentuhan ang nangyari dito kay ang request ng PCO. Oo. Wait lang. Unang-una, mga kababayan. Balikan natin yung dahilan, ha? Ito ho kasi yung... sige, mamaya natin puntahan yan. Kasi pupunta na ako dun sa sagot, eh. Ito hong sinabi ng NUJP. Ito. Yan. Ang gusto ko kasi nilang palabasin, kaya lang daw tinanggal si Eden Santos ay dahil buwisit ang PCO kay Eden Santos. At ito ho, ay sinundan, itong mindset na to, ay siya rin ikinakalat ng mga DDS. Oo. Halimbawa, si Marcoleta. Okay. Puntaan ngayon natin itong sinabi ni Marco Beta. Si Marcoleta. Ito yung sinabi niya. Mayroong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban na gustuhin ng Pangulo na Yun naman pala eh. Bakit ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga, sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Unang-una, Senator Marcoleta,
ito ay polisiya ng Malacanang for the safety and security of the president. Hindi ito kailangan pagbotohan ng mga reporter. Oo. Polisiya to ng Malacanang. Kasi nga, hindi lahat ng tao ay pwedeng makalapit sa presidente. Lalong-lalo na may open death threat ang pangalawang pangulo sa kanya. Parang yun ata kasi request yun, Sen eh. Parang protocol, well, request Unang-una ako, personal, Opo. kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon. Paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oo. Ang stupid nung palusot ito ni Marcoleta talaga. Si Eden Santos na pinakamatinik nyo? Really? Ang dami-dami yung reporter dyan sa Net25. Si Eden Santos na pinakamatinik nyo? Nagpapatawa ba to si Mark? Nagpapatawa ba to? Mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano katinik si Eden Santos, mga babae. Pakita ko sa inyo gaano katinig si Eden Santos talaga. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo. Taon na ang kanilang training dito. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Saka hindi ganun naman ang patakaran. Baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun ba? Minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon. Mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. Oo. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Oo. Hinahabol mo talaga yung Deadlines, opo. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang Oo. deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Oo. Paano mo ipagbabawal yun? Ako personal ko lang. Opo. Siya yung pinakamagaling nating reporter. Saan ako hahanap ng ipapalit sa kanya ng ganun-ganun kadali? Oo. Ano masasabi ko dyan? Ayan. Oh. Ang stupid ng palusot ni Marco Beta. Yun lang yun. Ulitin ko mga kababayan, wala akong press freedom na nalalabag dito. Alam niyo kung bakit? Una, hindi sinabi na tanggalin si Eden Santos sa Net25. Empleyado pa rin siya ng Net25. Number one. Number two, hindi rin ni-request na tanggalin ang Net25. Number two, palitan nyo lang yung reporter nyo. Dahil nga nag-break ng protocol. Hindi na siya makakalapit sa Pangulo. Ito naman yung sinabi ni Tunying. Ito kay Marco Beta, ang ano niya, ang palusot niya, wala na silang ibang mas magaling pa kay Eden Santos. Swangit, man. Ito naman yung kay Tunying. Ito matindi. Ito yung malupit mga babayan. No? Ito yung kay Tunying. Gaslighting ang ginawa ni Tunying, mga kababayan. Kasalanan pa raw ng Presidential Security Group. Parang wala. Ito na siya. Ito kay Tunying. Ayan. Nagtakin ninyo mga kababayan, nagsulat itong si Erel Kabatbat, ng liham sa Net25. Ito pong si Assistant Secretary Erel Kabatbat. Okay. At alam niyo ba ang kanilang sinasabi sa sulat na ito? Ano sabi? Mga kababayan? Kung di ba naman ng aano to mga ano? Gusto nila tanggalin. Ang gusto nila tanggalin itong ng Net25 si Eden Santos bilang reporter na naka-assign sa Malacanang. Maski naman kayo naiintindihan yun, di ba? Palitan lang siya bilang reporter ng Malacanang. Oo. Don't make a mountain out of a molehill. This is not an issue of press freedom. Hindi ko ito issue ng press freedom. Ito ay issue ng paglabag ng reporter ng Net25 sa polisiya at protocol ng Malacanang. Yun ang issue. Sini-change topic nyo, palibasa kayo, mga press kayo kontrolado nyo ang narrative Abusado kayo sa narrative nyo Diba? Alam nyo naman Pero pinagtatanggol nyo kasi kabaro nyo. Tuloy. Sana. Ano ba itong tao? Ano siya? Saan pa niya napulot yung ganong klase ng kapangyarihan? Asik siya
O sakop pa ba? Alam ba nila na hindi nasakop ng kanilang kapangyarihan niya? Parang hindi naging sakop. Parang hindi naging sakop, Tunying. Meron silang, ayan may media advisory. MA 25109. Ibig sabihin, nagbigay sila ng instruction sa inyong mga media. Nagbigay sila ng paalala sa inyong mga media. So parang hindi naging sakop ng kanilang kapangyarihan. PCO sila. Presidential Communications Office. Trabaho nilang protektahan ang presidente. Trabaho nila na maipag-communicate sa mga media. Siguruhin na ang presidente ay safe sa mga press interview. Hindi sa mga tanong ng press, kung hindi sa mga taong may gustong manakit sa kanya. Pisikal. Trabaho nila maipagtulungan sa PSG. And sinasabi po nila, meron na pong violation ng protocol. Ito pong si Eden Santos sa pagkukover sa Pangulo. At meron niya daw pong pangyayari na nilapitan daw po ni Eden Suarez, si Pangulong Bongbong Marcos, na laban daw po sa protocol. At hindi lang daw po minsan, dalawang beses pa yata, na nilapitan ni Eden ang Pangulo. Doon po bang ang Pangulo naging witness sa pag-destroy sa mga illegal drugs ng PDEA. Sumakit ang ulo ko. Alam mo, Mr. Kabatbat. Sige. Una. Ba't nga ba ang pangalan nitong tao na ito? Kumuda, ba't kilala ko sila sumulat? Alam mo, Mr. Kabatbat. Ayan. Ay, kilala ko to. Naalala na kita. Naikover. Baka nakasama kita, tama, Errol Kabatbat. Siya po ay Assistant Secretary Errol Kabatbat ng Presidential Communications Office. Kilala mo talaga yan. Kilala mo talaga yan, Tunying, kasi nakakalapit ka sa Pangulo. At sila nakakamalamang sa malamang at one point nakausap mo mga taga-PCO. Kilala mo talaga yan. Isa ka sa mga konting pinagpala na nakakalapit sa Pangulo. Kaya ka ganyan mag-react eh. Alam mo, pare ko, kung meron kaming dapat nasitahin, kung bawal palang makalapit sa Pangulo ang reporter, kung meron kaming dapat sitahin, ang Presidential Security Group. Bakit sila pumayag o naging maluwag na pinapasok o pinalapit si Eden Suarez Santos kay Pangulong Bongbong Marcos kung bawal pala yun? Tignan nyo, gaano ka. Alam mo ikaw, Tunying, huwag kang mang-gaslight. Alam mo na mali yung ginawa ng kabaro mo. Oo. 2 beses sinaway si Eden Santos. Ebidensya? Hindi ko na lang sasama yung audio kasi baka makapiright tayo. Pero ito yung naganap. Ayan Ito yung nangyari. Lalapit na sa press si Presidente. Inawat. Inawat si Eden Santos. Ayan si Eden Santos. Inawat. Presidente na ang lumapit. Imagine. Baka hindi marinig Presidente na ang lumapit. Ayan. Sige. Inawat. Sinita. Tumabi pa. Tumabi. Hinabol na ng isang PSG. Hinabol. Sinasaway. Tinatapik ko. Sinasaway. Huwag niyo ipagtanggol yung kabaro niyo kung obvious naman na siya yung nagkamali. Buti na lang may video eh. Ang hirap paniwalaan kung walang video. 2 beses nag-attempt ang PSG na sawayin yung kabaro niyo, Katunying. Obvious naman nagkamali yung kabaro niyo. Pero alam niyo ang pinaka nakakatawa sa akusasyon nitong mga DDS na to tsaka ni Tunying? Ito yung sinabi ni Marcoleta sa huli.
Wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka naninili, di ba? Ano ba problema? Yun na nga po. Di ba? Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, ano ang tiwala natin? Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba kami? Dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yan. Hindi. Eh di ba kayo magpadala? Kasi i-reject lang din yan eh. Kung ipipilit nyo si Eden Santos, ba i-reject lang din? At saka Marcoleta, huwag ka masyadong magkukuda. Huwag nating kalimutan, ikaw ay tumakbo bilang senador sa ilalim ng mga Duterte. Kung sinasabi mo yan ngayon, dapat magalit ka rin kay Rodrigo Duterte. Huwag kang maki-free Duterte. Baka nakakalimutan mo ang ginawa niya sa Crappler. Kaplastikan niyo dyan. Ito yung pinaka-stupidong narinig ko kay Marcoleta. Kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Oo. Pinangingilagan siguro. Oo. Di ba? Pinangingilagan daw. Pinangingilagan. Magaling daw si Eden Santos at pinangingilagan daw. Ibig sabihin, tulad ng sinasabi ng mga DDS, napapahiya daw kasi ang PCO pag si Eden Santos ang nagtatanong. Talaga? Talaga ba? Eto na. Eto na ba kung Marcoleta yung sinasabi mong pinakamagaling? Regarding lang po sa impeachment against Vice President Sara Duterte, nananatili po ba yung tindig ng Pangulo na huwag pa rin pigilan yung napipintong impeachment trial sa Senado laban po kay BP Sara, knowing na yung impeachment case po was rooted in the questionable confidential funds ng BC Presidente. Tama po ba? Wala po sa kamay ngayon ng Pangulo ang patungkol po sa impeachment trial. Kung ano po ang magaganap dito, nasa kamay na po ito ng Senado. Ang follow-up ko lang po dun sa transparency and accountability, ang kung confidential and intel funds po yung dahilan nung pag-impeach kay VP Sara, hindi po kaya maapektuhan din ng Pangulo dahil isa po siya doon sa top spender ng confi and intel funds para po hilingin din na idetalye niya yung kanyang pinaggagamitan or paggagamitan po ng confi and intel funds. Hindi po nakatanggap ang Office of the President ng AON or Notice of Disallowance. Notice of Disallowance. Kung sino man ang nakatanggap nito at kung sino man ang kinakailangan magpaliwanag dito, Correct. una muna po siya magpaliwanag dahil Right. meron pong trial na darating po. Yun na yun. Yun na yung pinakamagaling nyo, kung Marcoleta. Hindi na pala siya kung, senator na pala siya ngayon, ano? Yun na yung sinasabi mong magaling, Marcoleta. 2 beses dinurog ng PCO. Isang tanong pa lang yan. Di ba? Isang tanong pa lang yan. Eh paano to? Ito naman. Nangahas siya. Nangahas siyang magtanong kay ES Bersamin. Once again, Eden Santos, Net 25. ES, hindi po hair follicle test ito, ES. Yun lang pong kasi si General Torre po ay na-appoint na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullas, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron na rin pong resulta? I do not like your qualification of the arrest as illegal. No, that is an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that that was an illegal operation, procedure, or when these representatives of the executive were invited to the Senate investigation called by the Committee on Foreign Affairs, I immediately transmitted a letter telling the Senate President and the chairman of that committee that we are going to claim executive privilege for all the parts that are covered by executive privilege. They respected it,
And if they concluded from there that the arrest was illegal, I cannot help them at all. That was the last question. But Thank the you very question much. po is yung Yan, sige. assessment po yung sa performance nila ng Pangulo. Kailan po natin na inaasahang Parang tanong yan eh. babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi. Sino sila? Si Secretary Boying Remulla, Ay. Secretary Decline yung resignation niyan. Sinagot ka, Sino pa? rektahan. si Secretary John Vic Remulla. Decline din. How about the Secretary Anyo? I do not know yet because that is a personal thing for the president, security advisor yan. And I actually, that resignation letter was not coursed through me because it's a personal response. Well, they have a personal thing dyan. Kung ayaw ni presidente tanggapin, it's up to him. How about Secretary Gubucho Doro po? Hindi rin. Gusto mo bang lamunin tayo? No? So yung po tatlo, dinicline na po ng Pangulo. Yeah, definitely. Decline there. Thank you very po. much. Thank you very much, Executive Secretary. Pinapangilagan? Marcoleta? Mukhang di naman. Oo, pangalawa na to. Hindi, pang-apat na pala nadurog. Kasi kada merong isang follow-up eh. Oh, 4 na beses nang dinudurog si Eden Santos. Ito na ba yung pinakamagaling nyo? Grabe naman. Napakababa naman pala ng standard ng Net25 kung ganito. Ang mahusay lang pala kayo, pagbato ng loaded questions. Pagbato ng intriga. Yun lang pala ang kaya nyong gawin, ano? Hindi na ako naniniwalang ganon. Ayoko maniwalang ganon ang Net25. Kasi nanonood ako ng ASPN. Mahusay yung sa ASPN. Sila Ali Soto, tsaka yung kasama niya, kalimutan ko lang yung pangalan. Pero yun, nanonood ako nun eh. Oo, mahusay yung dalawang yun eh. So, hindi ako naniniwala na si Eden Santos na yung pinakamagaling na Net25. Sa loaded questions, magaling siya. Sa training, siguro, nag-train siya sa mga DDS. Eh, o baka pinipick up niya yung conspiracy theories ng mga DDS, eh, wala na akong magagawa doon. It is what it is. Oh, kasi lang ang lagi niyang binabato eh. Puro conspiracy theory. Ito pa, isa. Oh. Ito. Sabi niya sa social media, hinihingi. Sino po in particular ang mabasasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Na po pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? Sige po. Ikaw po ang humihingi? Okay. Pero po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media So, po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on qualify this. it. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Nga, naman po ako humihingi. Pero parang Mamaya na gusto din ninyo na meron lang kayong basihan. basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Opo, Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Ito na ba yung best nyo? Really? Marcoleta, ito yung best nyo? Tinatanong lang siya kung sino yung humihingi. Eh, alam naman nating lahat, si Harry Roque lang yan. Hindi niya masabi. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya na isasagot sa kanya, fake news si Harry Roque. Yun yung best nyo? Sino humihingi sa social media na hair follicle test? Di ba yung mga DDS lang naman? Na supporter ni Marcoleta? Come on. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si si Attorney Vic Rodriguez, di ba Okay. matagal na rin Vic naman yung Rodriguez na. hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay
na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you. po? Salamat. Durog na naman si Eden Santos. Yan ba'y nangingilag kung Marcoleta? Senator pa na, nasanay na ako sa kong. Yan ba'y nangingilag? Marcoleta? Mukhang di naman. Mukhang di naman nangingilag. Mukhang di naman nangingilag. Alam niyo mga kababayan, ulitin lang natin, let's not make a mountain out of a molehill. Oo. Hindi ho pinag-uusapan dito ang press freedom. Dahil, una, hindi pinatanggal si Eden Santos sa Net25. Oo. Empleyado pa rin siya ng Net25. Magiging reporter pa rin siya. Walang problema. Pero kailangan siyang palitan. Bakit? Nag-violate siya ng protocol. 2 beses siyang sinaway ng PSG. Hindi siya nakinig. Di ba, Tunying? Nakita naman natin lahat. Ngayon, sabi ni Marcoleta, si Eden Santos daw ang pinakamagaling nilang reporter. At nangingilag lang daw ang Malacanang kay Eden Santos. Pinakamagaling na ba yung walang ibang tinatanong kundi puro intriga? Parang naging magaling yun. Eh di kung ilan palang qualification ng journalist, eh di pati yung kapitbahay namin chismosa, eh pwede nang maging journalist. Oo, intriga lang pala ang katapat para maging mahusay at pinakamagaling na journal. Diba, kung Marcoleta, Senator Marcoleta? Hindi ba? Paano masasabing nangingilag? Eh lahat ng tanong ni Eden Santos ay sinagot. Kahit walang kwentang conspiracy theory na tanong ni Eden Santos, eh sinasagot ng maayos. Huwag kayo mag-imbento ng issue. Ulitin ko lang mga kabayan, let's not make a mountain out of a molehill. Ang pagtanggal po kay Eden Santos at ang request na siya ipalitan bilang representante ng Net25 sa Malacanang press corps ay kasalanan niya. Wala nang iba. Hindi siya pinangingilagan, hindi rin siya iniiwasan. Pero kasi nag-violate siya ng protocol at wala kayong magagawa